Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagluluwal ng mahal na Berhen sa iyong anak, ang aming pagkatao ay tinanggi mo sa lahat. Ipagkaroon mong ang luma naming pagkatao ay ganap na mapalitan ng bagong pag-iral ng nagkatawang taong si Jesucristo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang singulangi? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni naman ang anak, pati ang amay sa kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang pinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ka sa inyo ay tungkol sa pagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturing niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya'y ito, sa sarin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaon lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pa alam ko ikaw ang Mesiyas na si Elias ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siyang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali na kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang tahanan po na pinili ni Juan Bautista ay ang disyerto. Isang tahimik na lugar na kung saan makakasama niya at makakausap niya ang Diyos. Sa katahimikan, doon natin makilala ng lubusan ang ating Diyos. Hubad sa anumang anyo ng kamunduhan at karangyaan, ang piniling lugar ni Juan Bautista. Ang panahon natin ngayon ay maghahatid sa atin upang maliliwanagan para mapabuti at mapalalim ang ating tiwala sa Diyos. Ito yung nagbigay ng malaking sorpresa sa Diyos lamang at wala ng iba. John the Baptist is guiding us in his humility and the way he lived his life to making the crooked path straight. He declared that he is not worthy of untying the thongs of the sandals. At naging madali po para kay Juan na pakinggan ang tinig sa ilang
na tuwirin ang daan dahil nakubad na ni Juan ang lahat-lahat na sa Kanya. Natuwid na ni Juan ang liko-likong daan at bako-bakong daanan. Kaya po sa buhay natin, it brings us home where we can live fully and completely, accepted and understood. This is your home. You do not need to look for another. Kung mayroon mang dapat tuwirin sa buhay natin, gagawa tayo ng paraan. Kung mayroon mang dapat patagid sa buhay natin, gawin lamang natin dahil tulad ni Juan, nasa atin ang Diyos. Make this place can experience your desert and allow God speaks to us, so it will be a happy welcome to our Emmanuel. If you feel like this, brothers and sisters in Christ, this is our home. This is your home. A home closest to your heart, and you do not need to look for another home. Amen. Tinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkulin pinagkatiwala ng Diyos. Sa kabila nito, tinupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa. Dumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin na may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturoan mo kaming maging abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian. Kung saan ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Malay kapatid, upang paghahay natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay, upang ang pag-ibig mo aming ipinagdiriwang. Ang siya namin ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat, ikay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katumo at kapiling, no lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na Berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iyon at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tagapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap po para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa de Francisco ng Papa, de Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalalo mo rin kapatid naming na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapati kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat na mabanal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng galing na utos at toro na Jesus, napayin natin na Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa ibang apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo aming panampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magandang umaga po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkaloob mong aming pinagsaluhan at mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagdapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humaykay taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.